Mga brothers, ikaw ba ay sawa na sa mga motorsiklong tiis pogi kung maninuhin? At lagi ka nalang pagod, lalong-lalo na pag naglo-long ride ka? Aba mga brothers, baka panahon na para magpalit ka ng riding style. So ngayon mga brothers, may irereto ako sa yung motor na kakalabas pa lang ng Bodge Motorcycle Philippines. Ito nga yung CU525 Cruiser Bike. Alamin natin ang specs and features nito sa ating walk around review mga brothers. Let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. Dito sa front facing pala mga brothers, makikita nyo na kung gaano siya ka-astig at kung gaano ka-macho itong CU525 Cruiser Bike ng Bodge Motorcycle Philippines, no? Meron tayo rito mga brothers na flat bar na manibela at meron siya rito mga numbers for the adjustment kung ano yung gusto mong taas o baba nitong manibela. Mataas yung risers nito mga brothers, no? Kaya naman bibigyan ka nito ng upright riding position, alright? And then pagbaba rito, makikita na natin yung kanyang futuristic oval shape na headlight. Tignan nyo mga brothers, buksan ko para makita nyo. O diba, nakita nyo naman yung animation, yung synchronization ng ilaw. Ang ganda, bira lang makakita ng ganito sa motor. Pero dito kay CU525 meron siya, no? Meron tayo rito mga brothers na LED na turn signal lights. And good thing, lagi ko nga tinitignan kung flexible. Ito kahit pa paano, flexible, no? So kahit mabangga siya, hindi siya basta-basta mababali. And going sa kanyang headlight, naka-projector lamp na ito mga brothers. So mas maganda po yung bato ng ilaw nito kumpara dun sa mga conventional na LED lights na parang nagre-reflect pa siya. Ito kasi meron na siyang parang salamin na nagbabato sa mismong ilaw sa kalsada, no? Ito yung kanyang low beam. Pag high beam natin, iilaw po yung gitna. Ayan. Alright? No, ito po yung low beam niya, dalawa. Yung daytime running lights natin dito, babataas po yan. And sad thing, masasabi ko sa mahilig magpatay ng ilaw, wala na po itong patayan ng ilaw. Kasi po, permi na ito at yan po ang batas natin dyan. Alright? Front suspension natin dito, branded ito ng KYB, kaya naman siguradong maganda ang performance nito. At syempre, naka-inverted na rin po yan. Meron tayo ritong reflectors, left and right. Ang ating front fender dito is solid po na plastic at napakaganda po ng kanyang paint job. Ito naman sinasabi ko sa mga China brand na maganda sila magpintura, no? Lumalaban na rin sa quality and standard pagdating sa mga Japanese brand, alright? Meron tayo rito front disc brake. Ayan po, malaking disc rotor niya. I'm not sure kung gaano kalaki, pero malaki po. And also naka-ABS na rin ito. Ang kagandahan pa nito, yung caliper niya is branded by J1, no? Alam ko Spanish brand ito eh. At ang kagandahan pa, yung mounting nito pang radial, ibig sabihin pang karera po, no? Sigurado pag nag-perform po ang preno nito sa when it comes in braking, siguradong napaka-solid, no? Meron tayo rito mga brothers na 130 by 90 na tire size at 16 inches na alloy wheel mags, no? So mas maganggang po ito dahil alloy siya. I guess yung style ng wheel mags niya is parang kalesa, okay? Tubeless na rin ito mga brothers, kaya wala na kayong iintindihin sa mga flat at siguradong hindi kayo ma-hassle at makakauwi pa kayo at makakarating sa malapit na vulcanizing. And not to mention pala mga brothers, meron na rin pala itong features ng ABS o anti-lock braking system, no? Para po hindi maglalak ang ating preno when it comes sa mga biglaan o sudden brakes. And also meron na rin itong traction control mga brothers. Yung po yung nagsisynchronize yung gulong para po hindi madulas ang motor pag sa mga madudulas na kalye o kung may langis o buhangin para iwas na rin semplang. Sa ganung features niya mga brothers, siguradong mataas ang confidence nyo pag minaneho nyo itong CU525 ng Bodge Motorcycle. Side profile naman ang pag-uusapan natin sa motorsiklong ito mga brothers on the wheel. Itong side profile niya, isa rin ito sa mga gusto kong angulo sa motor na ito. Lalo na itong right side. Nandito yung beauty niya mga brothers, kaya dito ko siya pinaharap. No? Meron tayo ritong napakalaking tangke na 15 liters fuel tank, no? At wala tayong idea kung ilang liters pa ito dahil hindi pa naman natin na ito test ride. Nagbigay din ng compliment yung kanyang parang fairings dito sa tangke, no? Kasi pag ito sigurado mga brothers, pag wala, hindi mag-highlight yung tangke, no? Kaya maganda yung nilagay nila rito parang palikpik o tenga. And also nandito na yung badge ng Bodge. Ayan, yung badge niya, it is something na premium yung dating.
At I like this one kasi parang classic style, cruiser yung dating, di ba? Makikita nyo sa mga ibang brand yung cruiser bike yan. And then parang may air intake dito. Kaya ang ganda niya tignan. At hindi lang yan mga brothers, may ilaw yan dito. So yung model name niya, lalong-lalo na pagkagabi, kitang-kita mo. Ayan CU525, di ba? Plastic po yan. And also, meron na rin siyang kasamang crash guard, mga brothers. Pag binili nyo po yan. So, napaka-importante po nito. Pag nag-start po kayo, hindi madadamage ang inyong hita o may injury. And also, yung motorsiklo. Dahil ito po yung kakaskas o yung sasayan. Isa pa sa mga gusto ko rito, mga brothers, yung attention niya sa details, yung kanyang foot pegs o footrest. Ayan. Combination po yan ng alloy and rubber. And also, may logo pa yan ng Bosch. And I can tell yung quality na ginawa rito ng Bosch, no? Hindi basta-basta, no? Para sa akin talagang palaban yung ginagawa nilang quality sa mga motorsiklo nila. Yung chassis, ganun din. I like this, yung kanyang pagkakapintura at yung mga hinang napaka-solid. No? Going dito sa kanyang upuan, isa pa ito, yung upholstery parang pang kotse, no? Ito yung feels ko sa kanya, makapal, hindi tinipid. At may logo na rin ng Bosch, no? Double stitches po yan and diamond style. Sinakyan ko kanina to Nang sinakyan ko nga to, pinils ko, hindi siya basta-basta madulas at makapit siya, no? Yun naman ang kagandahan at saka triangular siya, kaya naman napaka-conveniente nito lalo na pagka short rider ka lang. At meron tayo ditong dual canister. Sigurado mga brothers, kahit hindi nyo pa ito napapa-open pipe, sigurado solid ito manunog. Hindi lang natin siya mapa-sound check kasi brand new ito, wala itong gasolina, kaya hindi natin siya ma-start. Pero ang kagandaan, makikita naman natin yung kanyang lighting system and also yung kanyang speed meter. Pero alright mga brothers, dito sa rear portion, makikita natin dito yung kanyang B-shape na taillight. I guess ito yung nagre-represent ng brand ng Bosch, no? Yung letter B na LED lights niya. At ang ating turn signal lights is nandito naman sa another part ng fender. Flexible din niya mga brothers. And not to mention, naka-split fender pala, which is typical na nakikita natin sa mga custom bikes. No, ngayon, ginagawa ng default ng mga manufacturer katulad nga nitong Bosch. No? So meron tayo rito mga brothers na dual shock, na rear suspension. Ang kagandahan pa rito, adjustable ito. Gusto mong pa-adjust, depende sa mga trip mong pre-play o tigas o lambot. No? Pero hindi po siya bababa o tataas. No? Nakabakal po ang ating swing arm. Kagandahan, naka-disc brake na rin yung likod natin dito, branded by Jehuan. Single piston po ito. And also mga brothers, meron na rin tong ABS. So it means dual channel po ang ABS niya. And kanina sabi ko nga, naka-traction control pa ito. Going dito sa gulong, naka 16 inches alloy wheel mugs na rin ito, Kalesa type. At may tire size po ito na 150 by 80, no? Mas malaki po yung likod. So balloon type po yung kanyang gulong. And also tubeless na rin ito, sabi ko kanina, para wala na rin kayong hassle. Dito sa kabilang side, hindi lang kita, pero pakita tayo ng B-rolls. Ang final drive po nito is belt, no? So pag sinabi pong belt, mas maganda yung arangkada, mas smooth siya, no, kumpara sa kadena, which is traditional naman sa mga cruiser bike nating makikita mga brothers on the wheel. At dagdag ko pa pala mga brothers, wala siyang grab bar. Pero nang chinecheck ko kanina, I guess parang dito kakakapit. And also, isa ito sa mga nagdala rito sa forma nitong CU525 ng Bosch, no? At I guess pag wala ito, walang dating. Kaya itong fairings na ito, isa ito sa mga highlights ng side profile ng motor and also dito rin sa likod pagka tinitignan nyo yung cruiser na ito. Alright mga brothers, i-check natin dito yung speed meter nitong CU525, no? So ito po is color digital meter na siya. Alright, so rounded po ito. May nakikita tayo dito na ngayon na oras, gear indicator ang ating speed meter. RPM sagad po ng 12,000 yan o 12, no? Ating fuel meter sa kanan and ating engine temperature dito sa kaliwa. So dito meron pa tayong mga indicators ng engine, battery check, ABS, traction control, engine check, side stand check, ayan po, no, oil and also yung ating fuel warning sign. So very basic at lahat po magagamit natin. Hindi lang natin siya ngayon ilaw yung kanyang turn signal lights kasi po malolobat na yung battery, pero meron po yan magkahiwalay and also meron pa yan ditong ilaw. Pakita natin yung video sa una nating shots, no? So meron tayo rito nga basic switches sa kaliwa, ang busina natin, no, left and right, ang ating set
ng ating I guess this is a traction control ata, no? Yung set natin dito. Oh, I see. Mali. Ang set pala natin is dito is yung kanyang speed meter, no? So dito natin siya babaguhin para wala nang hassle. Ang ating low beam and also ang ating high beam. So yung flasher niya ito, da-down nyo lang po. Ito, may flasher siya dito. Ayan, I guess ito ata yung traction control, no? Tapos ito yung flasher sa baba. Yan. So meron tayong handle grips dito na medyo may kalakihan para sa isang large na kamay, and also end bar or bar and side mirror. No, ang ating touch lever dito is non-adjustable po. At dito sa kabila meron tayo dito, I guess this is a quick throttle setup, no, para mas responsive ang ating throttle, no, pagka tayo aarangkada na. Electric starting, hazard switch, and also yung kill switch natin dito. Same approach po yung handle grip, no. Classic po yan, makikita nyo naman ang ating M-bar, same din. At ang ating brake lever po dito is non-adjustable din, no. Overall, napakalinis dito at naka zero drag po ang ating handlebar. Meron pa yung number dito kung sakaling gusto nyo i-adjust para pantay siya. Mataas ang ating riser at ito po naka-allen bolts na rin. Alright mga brothers, tumungo na tayo sa bike fitting para dito sa Bosch CU525. No, for the height na 5'4" in height, and then meron po akong reach na 20 inches sa braso, and also meron lang po akong timbang na 53 kg. Ganito po ang itsura mga brothers pag nakasakay na sa cruiser na ito. And for the seat height mga brothers, mababa lang po ang seat height nito na tumataas lang ng 710mm. So napakababa. Kahit yung mga kababaihan natin na susubok ng motor na to, siguradong hindi mahihirapan. And also yung mga brothers natin dyan na 5'5" pababa, sigurado pa mamamanage nyo. Kasi tignan nyo naman, oh, flat-footed ako sa motor at may itatayo pa ako. Diba? And also yung kanyang ground clearance, hindi ka rin mabibitin dahil above minimum na 160mm. No? So sa mga lubak, sa mga humps na nakakaloko, kayang-kayang madaanan itong cruiser na ito. And also yung build ng kanyang upuan, para siyang triangular. It is something na lalong sumasara yung aking hita dito. Kaya naman abot na abot ko yung motor. At saka huwag kayong mag-worry mga brothers, meron po itong protector cup dito o parang plastic na hindi mapapaso ang ating hita o tuhod dito sa makina. And also meron tayong muffler guard dito para hindi mapaso ang rider at saka yung mga iaangkas nito. Okay. At para naman sa kanyang bigat mga brothers, meron lang itong bigat o gaang na 178 net weight, no? So napakagaang niya na po para sa isang cruiser bike na 500cc. And also yung kanyang turn radius, hindi naman kalakihan pero hindi ka naman mabibitin. At sa bigat niya na 178 kg, nakikita nyo naman mga brothers na ilalakad ko yung motor o inapapatakbo natin ng kahit papano. So hindi tayo mahihirapan dito mga manubra kung tayo nasa masisikip na daan. Ang katulad nito, may mga obstacle dito, madali natin siyang mailalabas sa mga parkingan o looba, no? At ang fuse ng suspension mga brothers, by the way, KYB to, malalim yung baon niya sa harapan, same din dito sa likuran. I guess pag ito, kung matetest ride natin sa ating test ride review, kaya Bosch Motorcycle, baka naman siguradong maganda maglaro ang suspension nito. Kaya sa bike fitting pa lang mga brothers, bilib na ako. Pasok sa akin to, approve. Kaya tumungo pa tayo sa mga ibang features ng motor. Alright mga brothers, usapang makina. Kaya nga palang marangkada nito ng 53.1 horsepower at 8,500 RPM na dulo. Habang may arangkada naman ito ng 50 Nm of torque at 7,000 RPM. Kung pagbabasihan natin mga brothers ang power to weight ratio, siguradong napaka-torque rin ng isang ito kahit hindi pa natin test drive. Kasi mababa lang yung kanyang weight na 178 kg. And meron nga pala itong 494cc to be exact, no? At dalawa po yung kanyang piston na inline yung forma niya, no? At ito po isa fuel injected na rin. And also naka-liquid cooled po ito dahil mataas ang kanyang compression ratio. Meaning po, mainit po ang working temperature ng makina o sinatawag nating sobrang init, no? Kaya po naka-liquid cooled siya para po siya magamit o tumagal pagdating sa long ride at hindi basta-basta mag-overheat. Pagdating sa shifting mga brothers, meron po itong international standard na pattern pagdating sa cambio na 1 down, neutral, and then 5 ups, no? So 6 speed po ang meron sa kanya.
Kaya naman po hindi kayo mabibitin nito pagdating sa kanyang kabyo. Alright? Dahil tapos na natin ikutan ito mga brothers, pag-usapan na natin ang presyo. Dahil kakalabas lang nito mga brothers on the wheels, meron nga pala itong introductory price na 350,000 pesos. So meaning pwede pa siyang tumaas. Pero siguro naman hindi naman ganun kataasan ang ilalagay nila sa SRP nito. No? Kaya naman mga brothers, kung gusto nyo itong kunin ng terms, magda-down lang po kayo ng 70,000 pesos at magmamonthly naman kayo for 3 years ng 12,520. Ngayon naman kung gusto nyo ng 2 years, 16,410 naman for monthly niyan. And also kung 1 year naman, 28,070. Alright. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes sa ating comment section kung naangasan o natipuhan nyo ang cruiser bike na ito. At syempre mga brothers, i-comment nyo na rin kung ano pa ba yung mga gusto nyong pa-review sa mga motor ng Bodge Motorcycle Philippines at pag-usapan natin yan. Alright. So mga brothers, ang shop location nga pala ng Bodge dito sa Imus, Cavite is along Aguinaldo Highway sila. At pakita natin dyan yung complete address and also yung kanilang contact number kung sakaling gusto nyo pong kumontak sa kanila. And also kung pupuntahan nyo po in person, no? Lalong-lalo na rito sa mga taga Cavite. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around review. See you soon. Ride safe and cheers!